Sa tahimik at liblib na bahagi ng baryo ng Bongga, may isang maliit na kubong gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at lumang yero na nakatayo sa gilid ng bukirin. Tuwing umaga, bago pa tuluyang sumilip ang araw sa likod ng kabundukan, may isang lalaking maagang gumigising upang magtungo sa bukid dala ang lumang asarol at pagod na katawan. Ang pangalan niya ay Mang Kanor. Kilalang kilala siya sa buong baryo, ngunit hindi dahil sa yaman o tagumpay. Kilala siya bilang pinakamahirap na magsasaka sa lugar. Halos wala siyang sariling lupa. Maliit lamang ang bahagi ng sakahang kanyang sinasaka, at kadalasan pa'y kulang ang ani upang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Ang kanyang suot ay madalas kupas na kamiseta, lumang salawal, at tsinelas na ilang beses ng tinahi. Ang kanyang mukha ay bakas ang hirap ng buhay, ngunit nananatiling payapa ang kanyang tingin. Tahimik lamang si Mang Kanor, hindi siya palaimik, hindi rin siya palaaway. Subalit sa kabila ng kanyang kabutihan, tila naging libangan na ng ilang taga-baryo ng Bongga ang pagtawanan siya. Tuwing dumaraan siya sa tindahan ni Aling Celia, madalas marinig ang bulungan ng ilang tambay. Si Mang Kanor na naman, natatawang sabi ng isang lalaki habang umiinom ng kape. Hanggang ngayon baon pa rin sa hirap, dagdag ng isa. Baka sa susunod, pati kalabaw niya uutang na rin, biro ng isa pang matanda. Nagtatawanan ang lahat. Si Mang Kanor naman ay bahagyang yumuyuko at tahimik na lamang na nagpapatuloy sa kanyang lakad. Hindi siya sumasagot. Hindi siya pumapatol. Parang sanay na siya sa pagmamaliit ng ibang tao. Ngunit walang nakakaalam na sa ilalim ng kanyang katahimikan ay may mabigat siyang lihim na matagal na niyang itinatago. Lihim na hindi kailanman maaaring malaman ng sinuman. Lihim na konektado sa kapangyarihang matagal nang nakabaon sa lupang kanyang sinasaka. Maraming taon na ang nakalipas. Bata pa lamang si Mang Kanor nang may mangyaring kakaiba sa kanilang pamilya. Noong panahong iyon, buhay pa ang kanyang ama na si Tandang Rufino. Isang kilalang magsasaka na bihirang magsalita, ngunit may kakaibang paggalang mula sa matatanda ng baryo. May mga bulong noon tungkol sa kanilang angkan. May nagsasabing may sumpa raw. Ang iba na may naniniwalang may biyaya. Ngunit walang sino man ang tunay na nakakaalam. Isang gabi ng malakas na ulan, tinawag ng kanyang ama ang batang si Kanor sa loob ng kanilang lumang kubo. Nakaupo ang matanda malapit sa ilawan, baka sa mukha nito ang matinding pagod. Kanor, mahinang tawag nito. Lumapit ang bata. Opo, tay. Matagal siyang tinitigan ng matanda na para bang may gustong sabihin ngunit hirap ilabas. Makinig kang mabuti, seryosong sambit nito. May lihim ang ating pamilya. Napakunot noo ang batang Kanor. Anong lihim po? Napabuntong hininga ang matanda. Hindi ordinaryo ang dugong dumadaloy sa atin. Natahimik ang bata. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin nito. Ang lupa, pagpapatuloy ng kanyang ama, nakikinig sa atin. Hindi agad nakaimik si Kanor. Akala niya'y biro lamang iyon. Ngunit seryoso ang mukha ng kanyang ama. Darating ang panahon na mararamdaman mo ang kakaibang lakas, sabi nito. Pero tandaan mo, ang kapangyarihang ito ay hindi dapat gamitin para manakit o magmalaki. Kapangyarihan? Tumango ang kanyang ama. Kapag dumating ang araw na kailanganin mo, kusa itong magigising. Hindi na naitanong ni Kanor ang iba pa. Makalipas lamang ang ilang araw, pumanaw ang kanyang ama dahil sa matinding sakit. At kasama nitong tila namatay ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Lumipas ang maraming taon.
Unti-unting nakalimutan ni Kanor ang sinabi ng kanyang ama. Ngunit habang siya'y lumalaki, napansin niyang may mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid niya. Kapag siya ang nagtanim, tila mas mabilis tumubo ang halaman. Kapag may bagyong paparating, parang nararamdaman niya ito bago pa man magdilim ang langit. Kapag hinahawakan niya ang tuyong lupa, tila may bumubulong kung saan dapat magbungkal. Noong una, natakot siya. Ngunit kalaunan, natutunan niyang itago ang lahat. Ayaw niyang mapag-usapan. Ayaw niyang ituring na kakaiba. Kaya pinili niyang mamuhay ng simple, tahimik, mahirap, at tila ordinaryo sa paningin ng lahat. Ngunit sa baryo ng Bongga, hindi nawawala ang mapanghusgang mata ng tao. Isang umaga, habang nag-aararo si Mang Kanor sa bukid gamit ang kanyang matandang kalabaw, may ilang kalalakihan ang napadaan. Kabilang doon si Bruno, anak ng pinakamayamang may-ari ng lupa sa baryo. Kilalang mayabang si Bruno. "Mang Kanor!" Malakas nitong tawag. Huminto si Mang Kanor at tumingin. "Hanggang ngayon ba ganyan pa rin kahirap ang buhay mo?" Natatawang tanong ni Bruno. Nagtinginan ang mga kasama nito. "Mukhang pati lupa mo sawa na sayo," dagdag pa ng isa. "Baka kahit palay ay ayaw tumubo sa bukid mo," sabi ng isa habang humahalakhak. Tahimik lamang si Mang Kanor. Pinunasan niya ang pawis sa noo at muling bumalik sa pag-aararo. Mas lalo lamang nagtawanan ang mga lalaki. "Wala na yatang pangarap sa buhay yan," sabi ni Bruno. Ngunit habang sila'y patuloy na nanunuya, napansin nilang biglang lumakas ang hangin. Kanina'y maliwanag ang kalangitan. Ngunit ngayon, tila mabilis na nagdilim ang paligid. Napatingala si Bruno. "Ano to?" Biglang umugong ang malakas na hangin. Nagsimulang bumuhos ang ulan sa mismong bahagi kung saan sila nakatayo. Nagkagulo ang grupo. "Tara na! Ang lakas ng ulan!" Nagunahang tumakbo ang mga ito pauwi. Subalit kakaiba ang nangyari. Ang maliit na bahagi ng bukid ni Mang Kanor ay tila hindi gaanong naapektuhan. Parang may kakaibang proteksyong bumabalot dito. Tahimik lamang si Mang Kanor habang nakatingin sa kalangitan. May lungkot sa kanyang mga mata. Hindi pa oras, bulong niya. Lumipas ang ilang araw. Tinamaan ng peste ang karamihan sa bukirin ng baryo ng Bongga. Nalugi ang maraming magsasaka. Nangamba ang buong baryo. Ngunit isang bagay ang naging sentro ng usapan. Ang bukid ni Mang Kanor. Habang nalalanta ang ibang tanim, ang kanyang palayan ay nanatiling luntian. Masagana, malusog, parang hindi tinablan ng anumang sakuna. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. May kakaiba kay Mang Kanor. Hindi normal iyon. Parang may itinatago siya. Nakarating ang balita kay Don Augusto, ang pinakamakapangyarihang tao sa baryo ng Bongga. Marami siyang lupa at halos kontrolado niya ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayaw niyang may umaangat nang hindi niya alam ang dahilan. Tinawag niya ang kanyang katiwala. "Bantayan ninyo si Mang Kanor," malamig niyang utos. "May sikreto ang lalaking iyon." Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mang Kanor sa loob ng kanyang kubo, may narinig siyang marahang katok sa pintuan. Napatigil siya, wala naman siyang inaasahang bisita. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang matandang babae na balot ng maitim na saya at may hawak na lumang baston. Matagal siyang tinitigan nito. Pagkatapos ay nagsalita. "Ikaw nga si Kanor." Napakunotno siya. "Sino po kayo?" Bahagyang ngumiti ang matanda. "Matagal kitang hinanap." Naramdaman ni Mang Kanor ang kakaibang bigat sa dibdib. "Bakit po?" Tumitig ang matanda sa kanyang mga mata.
dahil dumating na ang oras para malaman mo kung sino ka talaga. Natahimik si Mang Kanor, parang muling bumalik sa kanyang alaala ang mga sinabi ng kanyang ama. Maraming taon na ang nakararaan. May lihim, may kapangyarihan. At tila ngayon, unti-unti nang magbubukas ang katotohanang matagal niyang hindi nauunawaan. Tahimik ang gabi sa bayo ng Bongga. Ang malamig na hangin ay marahang dumaraan sa pagitan ng mga puno habang ang mahinang liwanag ng buwan ay sumisilip sa ibabaw ng malawak na bukirin. Sa loob ng maliit na kubo ni Mang Kanor, nanatili siyang nakatayo sa harap ng pintuan habang nakatitig sa matandang babaeng bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Hindi siya agad nagsalita. May kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito nang hindi niya namamalayan. Ang matandang babae ay tila pagod sa mahabang paglalakad. Nakabalot ito sa lumang maitim na tela at may hawak na kahoy na baston na halos kasinluma na rin ng kanyang muka. "Pwede po bang pumasok?" Mahinang tanong nito. Bahagyang nag-atubili si Mang Kanor ngunit tumango rin siya. "Pasok po." Tahimik na pumasok ang matanda sa kubo. Simple lamang ang loob nito. Isang lumang lamesa, ilang silya, maliit na lutuan, at isang banig na nakalatag sa sulok. Walang anumang palamuti, halatang kapos sa yaman ang may-ari. Ngunit sa kabila ng kahirapan, malinis ang buong tahanan. Naupo ang matanda at tumingin kay Mang Kanor. "Ikaw ay kamukhang-kamukha ng iyong ama," sabi nito. Napatigil si Mang Kanor. Matagal na simula nang may magsalita tungkol sa kanyang ama. "Kilala ninyo po si tatay?" tanong niya. Tumango ang babae. Higit pa sa pagkakakilala. Naramdaman ni Mang Kanor ang bahagyang pagbigat ng kanyang dibdib. "Sino po ba talaga kayo?" Napatingin ang matanda sa maliit na ilawan bago ito muling nagsalita. "Ako si Aling Rosa," mahinang sambit nito. "Ako ang huling tagapagbantay ng lihim ng inyong pamilya." Parang tumigil sandali ang paligid. Biglang bumalik sa alaala ni Mang Kanor ang mga huling salita ng kanyang ama noong siya'y bata pa lamang. "Hindi ordinaryo ang dugong dumadaloy sa atin. Ang lupa ay nakikinig sa atin." Napayuko siya. "Hindi ko po naiintindihan." Huminga ng malalim si Aling Rosa. "Hindi ka ordinaryong tao, Kanor." Nanatiling tahimik si Mang Kanor. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala o matakot. "Ang inyong pamilya," pagpapatuloy ng matanda, "ay kabilang sa mga unang tagapag-ingat ng lupain dito sa baryo ng Bongga." Napakunot noo siya. "Tagapag-ingat?" "Matagal ng panahon," sabi ng matanda. "Bago pa dumating ang mga unang nanirahan dito, may mga taong piniling bantayan ang balanse ng kalikasan." Tahimik siyang nakinig. "Hindi sila mayaman," sabi pa nito. "Hindi sila hari. Hindi sila makapangyarihan sa mata ng tao. Ngunit may kakayahan silang maramdaman ang galaw ng lupa, ulan, hangin, at ani." Napalunok si Mang Kanor. Unti-unting pumapasok sa isip niya ang mga kakaibang pangyayaring matagal na niyang itinatago, ang mga pananim na mabilis lumago, ang pakiramdam niyang alam niya kung kailan uulan, ang mga pagkakataong tila sumusunod ang kalikasan sa kanyang paligid. "Hindi!" mahina niyang sambit. "Hindi maaari." "Totoo," sagot ni Aling Rosa. Tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Ang kapangyarihang minana mo ay matagal nang natutulog." Napaatras si Mang Kanor. "Ayaw ko ng gulo," mabilis niyang sabi. "Isa lang akong magsasaka." Bahagyang ngumiti ang matanda. "Iyan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili." Napatingin si Mang Kanor sa sahig.
Buong buhay niya ay gusto lamang niyang mamuhay ng payapa. Hindi niya pinangarap ang kapangyarihan. Hindi niya ginustong maging espesyal. Ngunit tila hinahabol siya ng isang bagay na matagal na niyang tinatakasan. Biglang naging seryoso ang mukha ni Aling Rosa. May panganib. Napatingin siya rito. Anong panganib po? Hindi lang ikaw ang nakapansin sa mga nangyayari sa bukid mo. Naalala agad ni Mang Kanor ang mga bulungan sa baryo, ang pangungutya, ang pagtatakan ng mga tao at si Don Augusto. May mga taong gustong angkinin ang kapangyarihang hindi kanila, sabi ng matanda. Tahimik siyang napaisip, hindi niya gusto ang direksyon ng usapan. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan, matigas niyang sagot. Ngunit umiling si Aling Rosa. Hindi mo man gustuhin, darating ang panahon na kakailanganin mo itong gamitin. Natahimik siya. Sa labas ng kubo ay tila lumakas ang hangin. Bahagyang sumara ang kanyang kamao. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kakaibang puwersang gumagalaw sa paligid. Paano ninyo nalaman na ako iyon? Tanong niya. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Dahil nagsimulang magising ang lupa, hindi agad niya naunawaan. Kanina, pagpapatuloy nito, habang papunta ako rito, nadaanan ko ang iyong bukid. Sandaling tumigil ang babae. Ang lupa sa paligid mo ay buhay. Kinilabutan si Mang Kanor. Parang may kung anong lihim na matagal nang nais lumabas. Ngunit tandaan mo, seryosong dagdag nito, ang biyayang ito ay may kapalit. Napakunot noo siya. Anong kapalit? Matagal bago sumagot ang matanda. Kapag maling tao ang gumamit ng kapangyarihang ito, maaaring masira ang buong baryo. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Kanor. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay unti-unti nang bumibigat ang kanyang responsibilidad. Samantala, sa malaking bahay ni Don Augusto, tahimik na nag-uusap ang ilang tauhan nito. Sigurado ka bang kakaiba ang bukid niya? Tanong ni Don Augusto habang nakaupo sa malaking silya. Opo, sagot ng katiwala. Lahat ng bukid nasira ng peste maliban sa kanya. Napatango si Don Augusto. May malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kung may lihim siya, sabi nito, aalamin ko iyon. Saglit itong natahimik bago muling nagsalita. At kapag napatunayan kong may tinatago siya, napatingin siya sa dilim sa labas ng bintana. Hindi niya iyon maitatago sa akin. Kinabukasan, maagang nagtungo si Mang Kanor sa bukid. Ngunit pagdating niya roon ay agad siyang napatigil. May kakaiba. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Pagkatapos ay nakita niya ito. May bakas ng mga yabag sa kanyang palayan. Parang may taong pumasok kagabi. Napakunot noo siya. Unti-unti siyang lumakad. Hanggang sa mapansin niya ang isang kakaibang marka sa lupa. Parang simbolong iginuhit gamit ang matulis na bagay. Hindi niya iyon kilala. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may panganib. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Mang Kanor na hindi na magiging tahimik ang kanyang buhay. Matagal na nakatitig si Mang Kanor sa kakaibang simbolong nakaguhit sa lupa ng kanyang palayan. Hindi ito karaniwang bakas ng paa o simpleng gasgas lamang na maaaring gawa ng hayop o taong dumaan sa gabi. Maayos ang pagkakaguhit nito, tila sinadya, napayuko siya. May kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may malamig na bigat na unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod upang masdan ang marka, isang bilog.
May mga pahabang guhit sa paligid nito na tila ugat ng puno o daloy ng tubig. Hindi niya iyon maintindihan. Ngunit may kung anong pamilyar. Parang minsan na niya itong nakita noong bata pa siya. Biglang sumagi sa kanyang alaala ang lumang kahon ng kanyang ama. Isang maliit na baul na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanilang lumang higaan. Maraming taon na niya iyong hindi binubuksan. Mula nang mamatay ang kanyang ama, ay hindi na niya halos pinansin ang mga lumang gamit nito. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang buong bukid. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may matang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Agad siyang tumayo. Dahan-dahan niyang sinuri ang paligid. Wala siyang nakitang tao. Subalit hindi maalis sa isip niya ang kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamasid. Parang may naghihintay. Tahimik siyang napabuntong hininga. Hindi muna siya nagtagal sa bukid. Agad siyang bumalik sa kanyang kubo. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng katahimikan. Naroon pa rin ang bakas ng pagbisita ni Aling Rosa kagabi. Ngunit wala na ang matandang babae. Tanging isang maliit na telang supot lamang ang naiwan sa ibabaw ng mesa. Maingat niya itong kinuha. Sa loob nito ay may lumang kahoy na kwintas at isang maliit na piraso ng papel. Bahagya siyang natigilan nang mabasa ang nakasulat. Kapag nakita mo ang marka, buksan mo ang iniwang lihim ng iyong ama. Nanlamig ang kanyang katawan. Parang may humila sa kanya pabalik sa nakaraan. Agad siyang lumuhod sa tabi ng lumang higaan. Mabagal niyang inangat ang kahoy na tabla sa ilalim. Naroon pa rin ang maliit na baul, punong-puno ng alikabok. Matagal na panahon na rin mula nang mahawakan niya iyon. Tahimik niyang inilapag sa sahig. Saglit siyang napatitig. May kung anong kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay kapag binuksan niya iyon, tuluyan nang magbabago ang kanyang buhay. Ngunit wala na siyang atrasan. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sa loob ay may ilang lumang damit, kupas na larawan ng kanyang pamilya, at isang makapal na telang balot sa ilalim. Maingat niya itong inalis. Tumambad ang isang lumang aklat na tila napakatanda na. Kakaiba ang itsura nito, walang pamagat. Ngunit may simbolong kaparehong-kapareho ng nakita niya sa palayan. Napahigpit ang hawak niya rito. Unti-unti niyang binuklat ang unang pahina. May sulat kamay doon. At agad niyang nakilala ang sulat ng kanyang ama. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagsimula ng magising ang lihim ng ating dugo. Parang tumigil sandali ang mundo ni Mang Kanor. Pinagpapawisan ang kanyang palad habang nagpapatuloy sa pagbabasa. Hindi tayo ordinaryong magsasaka. Tayo ang mga tagapagbantay ng lupa ng bongga. Ang biyayang nasa atin ay regalo ng kalikasan, ngunit maaari rin itong maging sumpa. Napasinghap siya. Nanginginig ang kanyang kamay, nagpatuloy siya. Darating ang araw na may maghahanap sa kapangyarihang ito. Kapag nangyari iyon, huwag mong hayaang mapunta ito sa maling tao. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Naalala niya si Don Augusto, ang kakaibang interes nito sa kanyang bukid. Ang mga matang tila laging nagmamasid. Biglang kumatok ang takot sa kanyang dibdib. Hindi kaya mahumahanap na nga ba sa kanya? Habang tahimik siyang nagbabasa, may isang pahina ang nahulog mula sa aklat. Isang lumang mapa. Napakunot noo siya. Sa likod ng mapa ay may nakasulat. Kapag hindi mo na kayang itago ang kapangyarihan, hanapin mo ang puno ng bantay sa likod ng bundok. Bigla siyang napatigil. Ang bundok. Ang parehong bundok na madalas puntahan ng kanyang ama noon.
Bundok na sinasabing iniiwasan ng mga taga-baryo dahil di umano'y may kababalaghan. Maging noong bata pa siya, ipinagbabawal sa kanya ng ama niyang lumapit doon ng mag-isa. Napaupo siya. Maraming tanong ang umiikot sa kanyang isip, ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, may marahas na katok sa pintuan. Napatingin siya. Hindi iyon ordinaryong katok, parang may nagmamadali. Dahan-dahan siyang tumayo. "Kanor!" Boses iyon ni Mang Berto, isa sa kanyang kapitbahay. Agad niyang binuksan ang pinto. Humahangos ang matanda. "Mang Kanor!" Hingal nitong sabi. "May problema!" Napakunot noo siya. "Anong nangyari?" "Taniman ni Mang Julio," mabilis nitong sagot. "Bigla raw natutuyo ang mga palay." Nagtaka si Mang Kanor. "Paanong natutuyo?" "Hindi namin maintindihan," sabi ni Mang Berto. "Parang may kung anong kakaiba." Napaisip siya. May malamig na pakiramdam na namuo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, konektado iyon sa markang nakita niya sa bukid. Tahimik siyang tumingin sa maliit na baul. Pagkatapos ay muling tumingin sa labas. Parang may mas malaking panganib na papalapit. At tila hindi na sapat ang manatili lamang siyang tahimik na magsasaka. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Kanor. Agad niyang isinara ang maliit na baul at maingat na itinago muli ang lumang aklat sa ilalim ng kanyang higaan. Ngunit bago niya isinara ang takip, muli niyang sinulyapan ang lumang mapa at ang mga sulat ng kanyang ama. May kung anong bumabagabag sa kanyang isip. Parang may koneksyon ng lahat ng nangyayari. Ang kakaibang marka sa kanyang bukid, ang pagdating ni Aling Rosa, at ang biglaang pagkasira ng taniman ni Mang Julio. Tahimik siyang napabuntong hininga. Pagkatapos ay mabilis niyang sinundan si Mang Berto. Habang naglalakad sila sa makitid na daan, papunta sa kabilang bahagi ng baryo ng Bongga, ramdam ni Mang Kanor ang kakaibang bigat sa paligid. Masyadong tahimik ang hangin. Parang may mali. Pagdating nila sa bukirin ni Mang Julio, ay agad siyang napatigil. Nagtipon-tipon ng maraming tao, may mga bulungan, may mga mukhang puno ng pag-aalala. At sa gitna ng taniman ay nakatayo si Mang Julio habang halos mapaluha sa pagtingin sa kanyang mga pananim. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Kanor. Ang dating luntiang palayan ay tila biglang namatay. Ang mga dahon ay tuyot. Ang mga tangkay ay kulay abo. Parang ilang buwan nang walang buhay ang lupa. Hindi iyon normal. Lumapit si Mang Kanor. Tahimik na pinagmasdan ng lupa. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may malamig na enerhiyang gumagapang sa ilalim ng bukid. Bigla siyang napayuko. Dahan-dahan niyang hinawakan ang lupa. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad rito, parang may dumaloy na kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. May mga larawan na tila biglang sumulpot sa kanyang isip. Madilim na gabi, may isang lalaking nakatalukbong. May inililibing ito sa gitna ng taniman. Pagkatapos isang kakaibang simbolo ang iginuhit sa lupa. Biglang napaatras si Mang Kanor. Mabilis ang kanyang paghinga. "Kanor?" Nagtatakang tawag ni Mang Julio. "Ayos ka lang ba?" Tahimik siyang tumingin sa paligid. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nakita. Hindi niya rin alam kung totoo ba yon o bunga lamang ng pagod. Ngunit isang bagay ang sigurado siya. May taong gumawa nito. Hindi natural ang pagkasira ng taniman. "May kakaiba rito," mahinang sabi ni Mang Kanor. Napatingin ang mga tao sa kanya. "Kakaiba?" tanong ng isang magsasaka. Napansin niyang nakatingin din sa kanya si Bruno, ang mayabang na anak ni Don Augusto. May mapanuring tingin ito.
Ano naman ang alam mo rito? May halong pangungutyang tanong ni Bruno. Tahimik lamang si Mang Kanor. Ayaw niyang magsimula ng gulo. Ngunit hindi tumigil si Bruno. Baka ikaw pa ang may gawa nito, sabi nito habang nakangisi. Hindi ba't ikaw lang naman ang bukid na hindi nasira? Nagsimulang magbulungan ang ilang tao. Biglang bumigat ang paligid. Napayuko si Mang Kanor. Sanay na siyang maliitin. Ngunit ngayon, may kakaibang init na bumabalot sa kanyang dibdib. Parang may gustong kumawala. Ako? Mahinahon niyang sabi. Wala akong dahilan para gawin iyon. Ngunit natawa lamang si Bruno. Talaga ba? Kung hindi ikaw, dagdag nito, bakit bukid mo lang ang ligtas? Natahimik ang karamihan. Unti-unting napatingin ang mga tao kay Mang Kanor, parang naghihintay ng sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang lumakas ang hangin. Napatingala ang lahat, kanina'y maliwanag ang araw. Ngayon ay tila mabilis na nagdidilim ang langit. Napakunot noo si Bruno. Ano na naman to? Muling naramdaman ni Mang Kanor ang kakaibang puwersa sa paligid. Parang may tumutulak sa kanyang loob. Parang may tumatawag. Biglang napatingin siya sa tuyong lupa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kusa niyang inilapit ang kanyang kamay dito. Pumikit siya. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi niya pinigilan ang kakaibang bagay na nasa loob niya. Tahimik lamang siya. Huminga ng malalim, at tila may mainit na enerhiyang dumaloy mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang mga kamay. Napatigil ang lahat, unti-unting gumalaw ang lupa, may ilang napaatras, may napasinghap. Pagkatapos unti-unting nagbago ang taniman. Ang tuyong bahagi ng lupa ay tila muling nagkaroon ng buhay. Ang nanlulumong halaman ay bahagyang tumuwid. Ang maputlang kulay ay tila unti-unting bumalik. Tahimik ang buong paligid, parang walang makahinga. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Maging si Mang Kanor ay nanlaki ang mata. Hindi niya inaasahan ang nangyari. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang kamay. Parang nanghina ang kanyang katawan. Napaatras siya, tahimik. Naguguluhan, takot. Biglang may nagsalita mula sa likuran. Ano yon? Nagsimulang umatras ang ilang tao. Hindi normal iyon. May kapangyarihan siya. Parang kumalat agad ang takot. Napansin ni Mang Kanor ang pagbabago ng tingin ng mga tao. Kanina'y awa at pangungutya lamang. Ngayon takot na. Maging si Bruno ay tila nawalan ng imik. Ngunit mabilis ding napalitan iyon ng kakaibang tingin. Pagdududa, kasakiman, parang may balak. Tahimik itong umalis, hindi nagsalita. Diretso itong nagtungo sa malaking bahay ng kanyang ama. Samantala, nanatiling nakatayo si Mang Kanor. Hindi niya alam ang dapat maramdaman. Buong buhay niya ay itinago niya ang kanyang kakaibang kakayahan. Ngunit ngayon nakita na ng mga tao. At wala na siyang paraan upang ibalik ang dati. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, tahimik siyang nakatingin sa kalangitan. Magulo ang kanyang isip. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Aling Rosa. Darating ang araw na kakailanganin mong gamitin ito. Napabuntong hininga siya. Ngunit kasabay ng katahimikan ng gabi, may isang aninong nakamasid mula sa malayo. Tahimik, hindi gumagalaw, at sa mga mata nito ay may mabigat na intensyon. Parang may matagal nang hinihintay. At ngayong nagpakita na ng kapangyarihan si Mang Kanor.
Parang nagsisimula pa lamang ang tunay na panganib. Hindi naging tahimik ang baryo ng Bongga matapos ang nangyari sa bukirin ni Mang Julio. Kinabukasan pa lamang ay tila apoy na kumalat ang balita. Sa tindahan ni Aling Celia, sa ilalim ng punong mangga, maging sa gitna ng palengke, iisa lamang ang pinag-uusapan ng mga tao. Si Mang Kanor. Ang mahirap na magsasakang matagal nilang pinagtatawanan. Ang lalaking tahimik at laging nakayuko. Ang taong akala nila'y walang halaga. Ngayon ay tila naging sentro ng usapan. Hindi ko nakita ng malinaw, sabi ng isang matanda habang humihigop ng mainit na kape. Pero parang gumalaw ang lupa. Hindi ordinaryo iyon, sagot ng isa. May kapangyarihan siya. Baka mangkukulam. Baka isinumpa. Baka may anting-anting. Feeling haggard galing commute? Stay fresh! Iba-iba ang kuro-kuro. Ngunit iisa ang malinaw. Takot. Ang dating pangungutya kay Mang Kanor ay unti-unting napapalitan ng pag-aalinlangan. Samantala, sa malaking bahay ni Don Augusto, mabigat ang katahimikan. Nakaupo ito sa malawak na sala habang seryosong nakikinig kay Bruno. Sigurado ka sa nakita mo? Malamig na tanong nito. Opo, ama. Mabilis na sagot ni Bruno. Hindi ako nagbibiro. Tahimik na tumingin si Don Augusto sa labas ng bintana. Malawak ang sakop ng kanyang lupa. Halos lahat ng magsasaka sa baryo ng Bongga ay may utang o umaasa sa kanya. At sa loob ng maraming taon, wala ni isang taong nakahigit sa kanya. Ngunit ngayon, isang hamak na magsasaka ang tila may bagay na wala siya at hindi niya iyon gusto. Kung may kakaibang kakayahan ng lalaking iyon, mahinang sabi ni Don Augusto, dapat malaman natin kung paano ito gamitin. Saglit itong tumahimik. Pagkatapos ay lumamig ang ekspresyon ng mukha nito. At kung hindi siya susunod, hindi nito tinapos ang sasabihin. Ngunit sapat na ang tingin nito upang maintindihan ni Bruno ang ibig nitong sabihin. Samantala, sa kubo ni Mang Kanor, nananatili siyang balisa. Halos hindi siya nakatulog magdamag. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari sa bukirin. Hindi niya sinasadyang ipakita ang kanyang kakayahan. Hindi niya gustong malaman iyon ng mga tao. Ngunit nang makita niyang nalulugi si Mang Julio at halos mawalan ng pag-asa, parang may puwersang kusang gumalaw sa loob niya. At ngayon, hindi na niya maitatanggi. Totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Totoo si Aling Rosa. At totoo ang lihim na matagal niyang itinatago. Habang tahimik siyang umiinom ng kapeng barako sa labas ng kubo, may narinig siyang papalapit na yabag. Paglingon niya naroon si Aling Rosa. Tila alam na nito ang nangyari. Ginamit mo na, sabi ng matanda. Hindi sumagot si Mang Kanor. Tahimik lamang siyang yumuko. Wala akong pagpipilian, mahina niyang sabi. Tumango si Aling Rosa. Alam ko. Umupo ang matanda sa kahoy na bangko. Ngunit mula ngayon, seryoso nitong dagdag, magbabago na ang lahat. Napatingin si Mang Kanor dito. Bakit po? Dahil nakita ka na nila. Napabuntong hininga siya. Alam niyang totoo iyon. May mga taong matatakot sa'yo, sabi ng matanda. May mga taong hahanga. Saglit itong tumigil. At may mga taong gustong gamitin ka. Biglang sumagi sa isip ni Mang Kanor si Don Augusto. Hindi man ito direktang nagsasalita sa kanya, alam niyang hindi ito basta-basta titigil. Hindi ko kailangan ng gulo, mahinang sabi niya. Bahagyang ngumiti si Aling Rosa. Hindi ikaw ang naghahanap ng gulo. Biglang naging seryoso ang mukha nito. Ngunit minsan, ang gulo ang kusang lumalapit. Natahimik si Mang Kanor,
May bahagi sa kanya na gustong tumakas, lumayo sa baryo. Mamuhay ng payapa sa lugar na walang nakakakilala sa kanya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, parang may nagsasabing hindi pa tapos ang lahat, na parang may mas malaking dahilan kung bakit siya narito. Bandang tanghali, nagtungo siya sa palayan upang tingnan ang kanyang tanim. Ngunit pagdating niya roon ay agad siyang natigilan. May mga taong naghihintay, nakasuot ng malilinis na damit, kasama ang ilang tauhan, at sa gitna nila si Don Augusto. Tahimik na nakatayo ito habang pinagmamasdan ang kanyang bukid. Mabagal na lumapit si Mang Kanor. Ano pong kailangan ninyo? Mahinahon niyang tanong. Bahagyang ngumiti si Don Augusto, ngunit malamig ang ngiting iyon. Kanor, sabi nito, matagal ka na naming kapitbahay. Hindi sumagot si Mang Kanor. Napansin kong kakaiba ang iyong bukid, pagpapatuloy nito. Tahimik lamang siya. Diretsuhin na kita, sabi ni Don Augusto. May kakayahan ka, hindi ba? Natahimik ang paligid. Parang tumigil maging ang hangin. Mahigpit ang hawak ni Mang Kanor sa kanyang sombrero. Ako'y simpleng magsasaka lang po, sagot niya. Ngunit natawa si Bruno sa likuran. Simple, sabi nito. Lahat nakita ang ginawa mo kahapon. Muling nagsalita si Don Augusto. Huwag kang mag-alala, sabi nito na tila mabait. Hindi kita sasaktan. Sandaling tumigil ito. Sa halip, bahagya itong ngumiti. Magtulungan tayo. Napakunot noo si Mang Kanor. Magtulungan? Tumango si Don Augusto. Pagyamanin mo ang aking mga lupain. Tahimik ang paligid. Kapag ginawa mo iyon, dagdag nito, hindi ka na muling maghihirap. Napatingin si Mang Kanor sa kanyang maliit na bukid, sa kanyang lumang kubo, sa kahirapang matagal niyang tiniis. Isang bahagi ng kanyang isip ang tila natuksong tanggapin ang alok. Ngunit biglang sumagi sa kanyang alaala ang sinabi ng kanyang ama. Huwag mong hayaang mapunta ito sa maling tao. Dahan-dahan siyang tumingin kay Don Augusto. At sa unang pagkakataon, may nakita siyang bagay sa mga mata nito. Kasakiman, hindi ito pagtulong, hindi ito kabutihan, may iba itong pakay. Tahimik na umiling si Mang Kanor. Pasensya na po, mahinahon niyang sabi, hindi ko kayang gawin iyon. Biglang nawala ang ngiti ni Don Augusto, tumigas ang mukha nito. Ayaw mo? Malamig nitong tanong. Opo. Naging mabigat ang katahimikan. Pagkatapos ay bahagyang tumango si Don Augusto. Kung ganoon, tumingin ito sa paligid. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mangyayari. Pagkasabi nito ay tumalikod ito at dahan-dahang umalis kasama ang mga tauhan. Ngunit bago tuluyang makalayo, lumapit si Bruno kay Mang Kanor. At mahina itong nagsalita. Hindi mo kilala ang ama ko. Pagkatapos ay ngumisi ito at sumunod sa grupo. Tahimik na naiwan si Mang Kanor sa gitna ng kanyang palayan. Unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang darating. Ngunit ramdam niyang may masamang bagay nang nagsisimulang gumalaw laban sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na simpleng pangungutya lamang ang haharapin niya. Mabigat ang pakiramdam ni Mang Kanor habang nakatayo sa gitna ng kanyang palayan. Matagal na siyang sanay sa pangmamaliit ng mga tao. Sanay sa gutom. Sanay sa hirap. Ngunit iba ang naramdaman niya matapos ang pagbisita ni Don Augusto. Hindi iyon simpleng pagbabanta. Parang may paparating na unos. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng pangamba hindi lamang para sa sarili, kundi pati sa lupang matagal niyang inalagaan.
Tahimik siyang napabuntong hininga bago muling nagtrabaho. Kahit magulo ang isip niya, hindi pwedeng mapabayaan ang bukid. Iyon lamang ang kanyang pinagkukunan ng kabuhayan. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang gilid ng palayan, muli niyang naramdaman ang kakaibang koneksyon sa lupa. Parang may mahinang bulong. Parang may babala. Bigla siyang napatigil. Tahimik ang paligid. Ngunit tila may mali. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala siyang nakitang tao. Subalit sa di kalayuan, sa likod ng matataas na puno ng kawayan, parang may mabilis na aninong nagkubli. Napakunot noo siya. Hindi niya matiyak kung tao ba yon o bunga lamang ng kanyang pagod. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Aling Rosa. May mga taong gustong gamitin ka. Kinagabihan, maagang umuwi si Mang Kanor. Tahimik niyang isinara ang maliit na pinto ng kubo at nagsindi ng ilawan. Mabigat ang katahimikan. Pakiramdam niya ay hindi siya mapakali. Parang may kung anong hindi tama. Habang kumakain siya ng simpleng hapunan, muli niyang inilabas ang lumang aklat ng kanyang ama. Maingat niyang binuklat ang mga pahina. May ilang bahagi roon na hindi niya agad napansin. May mga sulat kamay na tila dagdag lamang. Isa sa mga pahina ay may nakasulat, "Kapag nagsimulang lumapit ang kasakiman, bantayan mo ang lupa. Hindi lahat ng panganib ay nakikita ng mata." Napahigpit ang hawak niya sa pahina. Kasakiman. Biglang pumasok sa isip niya si Don Augusto. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kapangyarihan ng tagapagbantay ay konektado sa balanse. Ngunit may mga taong handang sirain ang lahat para sa kapangyarihan. Biglang may malakas na hangin sa labas. Napatingin siya sa pinto. Tahimik. Ngunit parang may mabigat na presensya. Biglang, may marahang kaluskos sa likod ng kubo. Agad siyang tumayo. Kinuha niya ang lumang lampara at dahan-dahang lumabas. Madilim ang paligid, malamig ang hangin, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod ng kubo. At doon, may nakita siyang tao, isang lalaking nakatalukbong. Nakatayo lamang ito malapit sa kanyang palayan. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Maaring magtanong? Maingat na sabi ni Mang Kanor. Tahimik lamang ang lalaki. Pagkatapos dahan-dahan itong tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. "Sandali!" tawag ni Mang Kanor. Ngunit biglang bumilis ang kilos nito hanggang sa tuluyang mawala sa dilim. Napakunot noo siya, may kakaiba. At mas lalong bumigat ang kanyang pakiramdam nang mapansin niya ang iniwang bagay sa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit, nanlamig siya. Isa na namang simbolo, parehong simbolo ng nakita niya sa kanyang palayan noong isang araw. Ngunit mas malaki, mas malalim ang pagkakaguhit, at sa gitna nito ay may nakabaong maliit na itim na bato. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Sa sandaling dumikit ang kanyang daliri, parang may malamig na alon na dumaloy sa kanyang katawan. Biglang nagdilim ang kanyang paningin at may nakita siyang larawan sa kanyang isip. Si Don Augusto, may kausap itong lalaking nakaitim sa loob ng lumang kubo sa kagubatan. Narinig niya ang malamig na tinig nito. "Gawin mo ang kailangan para mapasunod si Kanor." Pagkatapos, biglang bumalik ang kanyang paningin. Napaatras siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon. Ngunit malinaw ang nakita niya. Hindi aksidente ang lahat. May taong gumagawa ng paraan laban sa kanya. At tila sangkot si Don Augusto. Mabilis niyang ibinato ang itim na bato palayo. Ngunit hindi nawala ang bigat ng pakiramdam niya. Kinabukasan, maagang kumalat ang bagong balita sa baryo.
May ilang bahagi ng bukirin sa kabilang sityo ang biglang natuyo. May mga hayop na natagpo ang patay. At may mga magsasakang nagsimulang matakot. Parang may sumpa, sabi ng isang matanda. Hindi normal ang nangyayari, sabi naman ng isa. At gaya ng inaasahan, may mga matang muling bumaling kay Mang Kanor. Maging ang dating simpatiya ng ilan ay unti-unting napapalitan ng takot. Habang naglalakad siya papunta sa tindahan ni Aling Celia upang bumili ng asin, naramdaman niya ang pagbabago. Humihina ang bulungan kapag dumaraan siya. May mga umiiwas ng tingin. May mga batang pinapapasok agad ng kanilang mga magulang. Parang bigla siyang naging kakaiba sa kanilang paningin. Biglang may tumawag. "Kanor!" Paglingon niya. Naroon si Mang Julio, halatang balisa. "May sasabihin ako sa'yo," mahinang sabi nito. Lumapit siya. Tahimik na tumingin muna si Mang Julio sa paligid bago nagsalita. "Kagabi?" mahina nitong sabi. "May nakita akong tao malapit sa bukid mo." Napatigil si Mang Kanor. "Nakatalukbong," dagdag nito. "At may kausap siyang isa pang lalaki." Napakunot noo siya. "Sino?" Huminga ng malalim si Mang Julio. Parang tauhan ni Don Augusto. Parang biglang bumigat ang paligid. Tahimik na napatingin si Mang Kanor sa malayong bahagi ng baryo kung saan matatagpuan ang malaking bahay ni Don Augusto. Unti-unti na niyang nauunawaan. Hindi basta titigil ang mayamang lalaki. At tila may mas madilim pang lihim na gumagalaw sa likod ng lahat ng ito. Sa gabing iyon, habang tahimik siyang nakaupo sa harap ng kanyang kubo, may isang taong muling lumapit mula sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito si Aling Rosa. At ang mukha nito ay tila may dalang babala. "Kung gusto mong mabuhay," malamig nitong sabi, "lumayo ka na sa baryo ng Bongga." Tahimik ang gabi sa baryo ng Bongga. Tanging malamig na hangin lamang ang marahang dumaraan sa pagitan ng mga puno habang ang mahinang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatama sa harapan ng kubo ni Mang Kanor. Nananatili siyang nakaupo sa lumang kahoy na upuan nang lumitaw ang hindi kilalang tao mula sa dilim. Hindi niya agad makita ang mukha nito. Nakabalot ito sa maitim na tela at tila maingat sa bawat hakbang. Ngunit ang presensya nito ay mabigat. Parang may dalang panganib. "Kung gusto mong mabuhay," malamig nitong sabi, "lumayo ka na sa baryo ng Bongga." Natahimik si Mang Kanor. Hindi siya agad nagsalita. Marami ng kakaibang bagay ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Ngunit iba ito, hindi simpleng babala. Parang may nalalapit na panganib na hindi niya palubos na uunawaan. "Sino ka?" maingat niyang tanong. Tahimik ang lalaki. Saglit muna itong tumingin sa paligid na para bang tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong ibinaba ang takip ng telang nakatakip sa ulo. Nanlaki ang mata ni Mang Kanor, matanda na ang lalaki. May malalim na peklat sa kaliwang bahagi ng mukha nito at tila maraming taon ang pasa ng mabigat na buhay. "Hindi mo ako kilala," sabi nito. "Ngunit kilala ko ang ama mo." Parang may kung anong humigpit sa dibdib ni Mang Kanor. Isa na naman. Isa na namang taong konektado sa kanyang ama. "Paano mo siya nakilala?" tanong niya. Tahimik na napabuntong hininga ang matanda. "Magkaibigan kami noon." Natahimik si Mang Kanor. Mula nang mamatay ang kanyang ama, bihirang may magsalita tungkol dito. Parang may mga lihim na matagal nang ibinaon ng panahon. "Ako si Tandang Elias," sabi ng lalaki. "At matagal na kitang binabantayan." Napakunot noo si Mang Kanor. "Binabantayan?"
Tumango ang matanda, dahil alam naming darating ang araw na magigising ang kapangyarihan mo. Nanlamig ang pakiramdam niya. Muli niyang naalala ang lumang aklat, ang mga bilin ng kanyang ama, at si Aling Rosa. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Dahan-dahang lumapit si Tandang Elias. Hindi lang si Don Augusto ang may interes sa'yo. Biglang bumigat ang paligid. Napatingin si Mang Kanor dito. May mas mapanganib pa. Saglit na natahimik ang matanda. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. May mga taong matagal nang naghahanap sa mga katulad mo. Napahigpit ang hawak ni Mang Kanor sa gilid ng kanyang upuan. Mga katulad ko? Tumango si Tandang Elias. Mga tagapagbantay ng lupa. Parang muling bumalik ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Ngunit ngayon, mas malinaw. Mas totoo. Akala mo ba nagkataon lang ang mga nangyayari? Tanong ng matanda. Ang pagkasira ng mga bukid, ang mga simbolo, ang lalaking nakatalokbong. Umiling si Mang Kanor. Hindi na niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. May taong gustong pahinain ang baryo ng Bongga, sabi ni Tandang Elias. Kapag nagkagulo ang mga tao, mas madali kang masisisi. Nanlamig siya, at doon niya unti-unting naunawaan. Kaya pala tila siya ang pinaghihinalaan ng iba. May planong siraan siya, at tila sinasadya ang lahat. Bakit? Tanong niya. Tahimik na tumingin sa kanya ang matanda. Dahil gusto nilang mapasa kanila ang kapangyarihan mo. Biglang sumagi sa isip niya si Don Augusto, ngunit pakiramdam niya may mas malalim pang dahilan. Tahimik na inilabas ni Tandang Elias ang isang lumang telang nakatiklop. Iniabot niya ito kay Mang Kanor, maingat niya itong binuksan. Nanlamig siya. Sa loob ay may lumang guhit ng simbolong nakita niya sa kanyang bukid. Ngunit may dagdag, may 3 bilog sa paligid nito. Ano ito? Tanong niya. 3 bantay, sagot ni Tandang Elias. Ang sabi ng matatanda noon, kapag nagising ang isa sa mga tagapag-ingat ng lupa, susubukan siyang hanapin ng kadiliman. Napakunot noo siya. Kadiliman? Hindi agad sumagot ang matanda. Parang pinipili nito ang mga salitang sasabihin. May grupo noon, mahinang sambit nito. Mga taong gustong kontrolin ang biyaya ng kalikasan. Sinubukan nilang gamitin ang kapangyarihan para sa kayamanan. Ngunit nauwi iyon sa pagkawasak. Tahimik si Mang Kanor. Hindi niya inaasahan ang lahat ng ito. Buong buhay niya, akala niya isa lamang siyang ordinaryong mahirap na magsasaka. Ngunit tila may mas malalim pa palang dahilan kung bakit siya ipinanganak. Makinig kang mabuti, seryosong sabi ni Tandang Elias. Hindi ka naligtas dito. Napatingin siya rito. Si Don Augusto, dagdag nito, matagal nang may koneksyon sa mga maling tao. Parang may malamig na bagay na gumapang sa kanyang likod. Kung hindi ka aalis, tumigil sandali ang matanda. Baka hindi lang buhay mo ang mawala. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Napatingin si Mang Kanor sa malawak na bukirin. Tahimik. Ngunit pakiramdam niya ay may masamang bagay na gumagalaw sa paligid. Parang may matang nakamasid. Biglang may kaluskos mula sa gilid ng kubo. Mabilis na napalingon si Tandang Elias. Tumigas ang mukha nito. May sumusunod sa akin, mahina nitong sabi. Napatayo si Mang Kanor. Ano? Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may aninong mabilis na tumakbo sa likod ng mga puno. At kasunod nito, may narinig silang mabigat na yabag. Marami. Parang may paparating. Biglang napatingin si Tandang Elias kay Mang Kanor. Masyado nang huli. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang balikat. Kapag dumating ang oras,
tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. Hanapin mo ang puno ng bantay sa bundok. At bago pa makapagtanong si Mang Kanor, biglang may mga aninong lumabas mula sa dilim. Mga lalaking nakaitim, tahimik, at tila may iisang pakay. Si Mang Kanor. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Kanor habang nakatitig sa mga aninong unti-unting lumalabas mula sa kadiliman. 1, 2, 3. Hanggang sa halos 6 na lalaking nakaitim ang pumalibot sa kanyang kubo. Tahimik sila, walang nagsasalita. Ngunit ramdam sa kanilang presensya ang mabigat na panganib. Ang malamig na hangin ay tila lalong bumigat. Mahigpit ang hawak ni Tandang Elias sa balikat ni Mang Kanor. Huwag kang kikilos ng padalos-dalos, mahina nitong sabi. Napansin ni Mang Kanor ang kakaibang tingin ng mga lalaki. Parang hindi sila ordinaryong tao, parang may iisang layunin, at malinaw na hindi mabuti iyon. Isa sa mga lalaking nakaitim ang humakbang pasulong. Mahaba ang katawan nito at halos natatakpan ng telang itim ang mukha. Kanor, malamig nitong tawag. Napahigpit ang kamao ni Mang Kanor. Sino kayo? Matapang niyang tanong. Bahagyang ngumisi ang lalaki. Matagal ka naming hinahanap. Tahimik ang paligid. Tanging ihip lamang ng hangin ang maririnig. Hindi mo palubos na naiintindihan ang kapangyarihang minana mo, dagdag nito. Napatingin si Mang Kanor kay Tandang Elias, ngunit seryoso lamang ang matanda. Parang inaasahan na nito ang lahat. Hindi kita sasaktan, sabi ng lalaki, kung sasama ka ng maayos. Biglang kumunot ang noo ni Mang Kanor. Hindi ako sasama kahit kanino. Nawala ang bahagyang ngiti ng lalaki. Kung ganoon, tumigil ito sandali. Mapipilitan kaming kunin ka. Biglang humakbang pasulong ang 2 pang lalaki. Agad na humarang si Tandang Elias. Tumigil kayo, matigas nitong sabi. Bahagyang natawa ang lalaking nakaitim. Matanda ka na, Elias. Malamig nitong sambit. Huwag mo nang subukan. Ngunit hindi umurong si Tandang Elias. Kanor, mabilis nitong sabi nang hindi inaalis ang tingin sa mga lalaki. Tumakbo ka. Nagulat si Mang Kanor. Pero, ngayon na, biglang lumapit ang isa sa mga nakaitim. At sa isang iglap tinulak ni Tandang Elias si Mang Kanor palayo. Wala nang panahon para mag-isip. Agad na tumakbo si Mang Kanor papunta sa likod ng kubo. Naririnig niya ang magulong yabag sa likuran. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ngunit isang bagay lang ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip. Puno ng bantay. Ang bilin ng kanyang ama. Ang bilin ni Tandang Elias. Tahimik ang daan papunta sa kagubatan. Madilim, makapal ang mga puno at bihirang puntahan ng tao. Habang tumatakbo si Mang Kanor, nararamdaman niya ang matinding pagod. Ngunit mas malakas ang takot. Bigla siyang napatigil nang marinig ang sigaw mula sa malayo. Parang boses ni Tandang Elias, mahina, at tila nawawala sa dilim. Napapikit si Mang Kanor. May bahagi sa kanyang gustong bumalik. Ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang gawin. Kung mahuhuli siya, mas magiging walang saysay ang lahat. Patuloy siyang tumakbo. Habang lumalalim siya sa kagubatan, mas lalong nagiging malamig ang paligid. Parang kakaiba ang lugar. Parang may matagal nang natutulog na lihim dito. Maya-maya unti-unti siyang napabagal. May kung anong nararamdaman siya. Parang may humihila sa kanya. Parang may direksyong hindi niya kailangang isipin. Kusa siyang napapunta sa isang bahagi ng bundok. At doon bigla siyang napatigil.
Sa gitna ng kagubatan ay may napakalaking puno, napakatanda, napakalawak ng ugat, at tila mas matanda pa sa mismong baryo. Tahimik ang paligid. Ngunit kakaiba ang pakiramdam. Parang buhay ang lugar. Parang may nagmamasid. Nanlaki ang mata ni Mang Kanor. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kilala siya ng punong iyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Paglapit niya, napansin niya ang isang simbolo sa puno. Parehong simbolong nakita niya sa lumang aklat. Parehong marka sa kanyang bukid. Nanlamig siya. Ito na marahil ang puno ng bantay. Biglang umihip ang malamig na hangin. At sa unang pagkakataon, parang may boses siyang narinig sa kanyang isip. Dumating ka rin! Napaatras si Mang Kanor. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon. Ngunit malinaw ang narinig niya. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Walang tao, walang hayop. Tanging ang malaking puno lamang. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa puno. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad, biglang nagliwanag ang simbolo sa puno. Parang may enerhiyang gumalaw mula sa lupa. Napapikit siya at biglang may mga larawang sumulpot sa kanyang isip. Ang kanyang ama. Nakaupo sa harap ng parehong puno. Kasama si Aling Rosa, kasama si Tandang Elias. At may isa pang lalaki, batang-bata pa noon, si Don Augusto. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Kanor. Hindi siya makapaniwala. Naroon si Don Augusto, kasama ng kanyang ama, kasama ng mga tagapagbantay. Pagkatapos, biglang nagbago ang larawan. Mainit na pagtatalo, galit, kasakiman, at ang malamig na tinig ni Batang Don Augusto. Kung hindi ninyo ibibigay sa akin ang kapangyarihan, kukunin ko ito balang araw. Biglang bumalik ang paningin ni Mang Kanor. Napaatras siya. Mabilis ang kanyang paghinga. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi simpleng mayaman lamang si Don Augusto. May koneksyon ito sa lihim ng kanilang pamilya. At tila matagal na nitong hinahanap ang kapangyarihan. Biglang may yabag mula sa likuran. Mabilis siyang napalingon. At sa pagitan ng mga puno, may isang pamilyar na anyo. Tahimik, nakatayo lamang, si Aling Rosa, ngunit kakaiba ang mukha nito. Parang mabigat ang balita. Kanor, mahina nitong sabi. Tumigil ito sandali. Pagkatapos ay diretso siyang tiningnan. Kinuha nila si Tandang Elias. Parang huminto ang mundo ni Mang Kanor sa narinig niya. Kinuha nila si Tandang Elias. Hindi agad siya nakapagsalita. Nanatili lamang siyang nakatitig kay Aling Rosa habang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Parang may kung anong humigpit sa kanyang lalamunan. Hindi man niya lubos na kilala si Tandang Elias, malinaw na ito ang isa sa kakaunting taong tunay na gustong protektahan siya. At, buhay pa po ba siya? Mahina niyang tanong. Tahimik si Aling Rosa. Ang katahimikan nito ang lalong nagpabigat sa paligid. Hindi ko alam. Mahinang sagot nito. Napayuko si Mang Kanor. Parang may biglang pagod na bumalot sa kanyang katawan. Masyadong mabilis ang lahat. Noong mga nakaraang araw lamang, isa siyang simpleng magsasaka. Tahimik. Pinagtatawanan. Nabubuhay sa maliit na ani. Ngayon parang unti-unti siyang hinihila sa mundong matagal nang nakatago sa likod ng kanyang ordinaryong buhay. Tahimik na lumapit si Aling Rosa sa malaking puno. Ang puno ng bantay ay tila kakaiba sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang malalawak nitong ugat ay parang gumagalaw sa ilalim ng lupa. At ang simbolong nakaukit dito ay bahagyang kumikislap.
Hindi na pwedeng magtago ka pa, seryosong sabi ng matanda. Napatingin si Mang Kanor dito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Rosa. Ang oras na kinatatakutan ng ama mo ay dumating na. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Tahimik lamang siyang nakinig. Maraming taon na ang nakalipas, simulang paliwanag ng matanda. 4 silang tagapagbantay ng lupa. Napakunot noo si Mang Kanor. 4? Tumango si Aling Rosa. Ang ama mo. Si Tandang Elias. Ako. At saglit itong tumigil. Pagkatapos ay mabigat na bumuntong hininga. At si Don Augusto. Parang muling nanlamig ang katawan ni Mang Kanor. Hindi niya pa rin matanggap. Ang lalaking matagal na niyang kinatatakutan sa baryo, kasama pala noon ng kanyang ama. Hindi siya ganoon noon, mahinang sabi ni Aling Rosa. Mahirap lamang din siya. Masipag. At may mabuting puso. Tahimik si Mang Kanor, ngunit may kung anong nagsasabing hindi iyon ang buong kwento. Ngunit habang tumatagal, pagpapatuloy ng matanda, nagsimula siyang magbago. Napatingin ito sa malawak na kagubatan. Natuklasan niya na ang kapangyarihan ng mga tagapagbantay ay kayang magpayaman ng lupa, kayang magbigay ng ani, kayang kontrolin ang biyaya ng kalikasan. Saglit itong tumigil, at doon nagsimula ang kasakiman. Natahimik si Mang Kanor. Unti-unting nabubuo ang larawan sa kanyang isip. Kaya pala, mahina niyang sambit. Tumango si Aling Rosa. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan para sa sarili. Pero tumutol ang ama mo. Biglang bumalik sa isip ni Mang Kanor ang pangitain na nakita niya sa puno. Ang pagtatalo, ang galit, ang pagbabanta ni Don Augusto. Kukunin ko ito balang araw. Hindi siya natanggap bilang tunay na tagapagbantay, dagdag ni Aling Rosa. Dahil hindi malinis ang kanyang hangarin. Tahimik na napayuko si Mang Kanor. Parang may kung anong mabigat na responsibilidad na unti-unting inilalagay sa kanyang balikat. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Bakit ako ang naiwan? Ngumiti ng bahagya si Aling Rosa. Dahil ikaw ang pinili ng lupa. Tahimik ang paligid. May kung anong hindi maipaliwanag si Mang Kanor. Takot, pagod, pagdududa. Hindi niya kailanman ginustong maging kakaiba. Hindi niya hiniling ang lahat ng ito. Gusto lang niyang magtanim, mamuhay ng payapa. Ngunit tila may mas malaking dahilan kung bakit siya narito. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kasabay nito bahagyang lumiwanag ang simbolo sa puno ng bantay. Napatingin si Mang Kanor. May kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang palad. Parang may tumatawag. Lumapit ka, sabi ni Aling Rosa. Nag-atubili siya, ngunit dahan-dahan siyang lumapit sa puno. Idikit mo ang kamay mo. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay marahang inilapat ang palad sa malaking puno. Sa isang iglap biglang nagliwanag ang paligid. Napapikit siya at muli siyang dinala ng kakaibang pangitain. Nakikita niya ang baryo ng Bonga, ngunit iba, tuyot, walang ani. Mga tao'y gutom, may mga bahay na wasak, at sa gitna ng baryo nakatayo si Don Augusto, mas mayaman, mas makapangyarihan, ngunit malamig ang muka, parang walang awa. Pagkatapos, may nakita siyang kulungang yari sa bakal, at sa loob si Tandang Elias, mahina, sugatan. Pagkatapos ay may narinig siyang malamig na tinig, pamilyar, si Don Augusto. Kapag hindi nagsalita si Kanor, sunod mong makikita ang baryo na mawawasak. Biglang bumalik ang paningin ni Mang Kanor. Napaatras siya. Mabilis ang tibok ng puso niya.
Pinagpapawisan siya. Ano iyon? Tanong niya habang hinihingal. Tahimik si Aling Rosa. Ang maaaring mangyari. Nanlamig siya. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng matanda. Ngunit kailangan mong pumili. Tumatakbo ka ba? O haharapin mo sila? Tahimik si Mang Kanor. Napatingin siya sa malawak na kagubatan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi siya sigurado kung sino ba talaga siya. Isang mahirap na magsasaka o isang taong kailangang lumaban para sa baryong matagal ding nangutya sa kanya? Biglang may malakas na yabag mula sa di kalayuan. Napatingin silang dalawa, may paparating. Marami. At sa pagitan ng mga puno unti-unting lumitaw ang mga lalaking nakaitim. Sa unahan nila si Bruno. At sa likuran nito nakatayo si Don Augusto. Tahimik. Ngunit malamig ang tingin. Diretso kay Mang Kanor. Bahagya itong ngumiti. At malamig na nagsalita. Tapos na ang pagtatago mo, Kanor. Tahimik ang kagubatan. Ngunit ang katahimikang iyon ay tila mabigat. Parang may unos na handang sumabog anumang sandali. Nakatayo si Mang Kanor sa harap ng puno ng bantay habang unti-unting lumalapit sina Don Augusto at ang mga lalaking nakaitim. Sa tabi niya ay si Aling Rosa, tahimik. Ngunit mababanaag sa mukha ang matinding pag-aalala. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumatama sa malamig na mukha ni Don Augusto. Matagal itong nakatitig kay Mang Kanor. Parang matagal nang hinihintay ang sandaling ito. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Napakahabang panahon kong hinintay ito, malamig nitong sabi. Napahigpit ang kamao ni Mang Kanor. Nasaan si Tandang Elias? Diretso niyang tanong. Bahagyang tumawa si Don Augusto. Buhay pa, sagot nito. Sa ngayon. Parang may humigpit sa dibdib ni Mang Kanor. Tulungan mo kami, dagdag ni Don Augusto. At baka makauwi pa siyang buhay. Tahimik lamang si Mang Kanor. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit may kakaibang lakas na tila unti-unting gumigising sa loob niya. Parang ang mismong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay may nais sabihin. Humakbang pasulong si Don Augusto. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sabi nito. Hindi para sa iyo ang kapangyarihang ito. Isa ka lang hamak na magsasaka. Napatingin si Mang Kanor dito. Noon baka yumuko lamang siya. Baka tumahimik. Baka hayaan na lamang ang pangmamaliit. Ngunit ngayon may nagbago. Marahan siyang tumuwid. Tahimik ngunit matatag. Magsasaka nga ako, mahinahon niyang sabi. Pero hindi ko gagamitin ang biyayang ito para sa kasakiman. Biglang nawala ang ngiti ni Don Augusto. Kasakiman? Malamig nitong tanong. Ako ang dapat na naging tagapagbantay. Ako ang mas karapat dapat. Mabilis na umihip ang malamig na hangin, parang nagbago ang paligid. Unti-unting kumilos ang mga ugat ng malaking puno. Napatingin ang lahat. Maging si Bruno ay tila kinabahan. Pinili ako ng lupa noon, sigaw ni Don Augusto. Pero inagaw ninyo, umiling si Aling Rosa. Hindi ka pinili, matigas nitong sabi. Tinanggihan ka, dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Biglang sumiklab ang galit sa mukha ni Don Augusto. Sapat na! Agad itong tumingin sa mga tauhan. Kunin ninyo siya! Mabilis na kumilos ang mga lalaking nakaitim. Lumapit sila kay Mang Kanor. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may nagising, mas malakas, mas malinaw. Hindi na niya pinigilan. Tahimik niyang inilapat ang palad sa lupa. Biglang lumakas ang hangin. Nayanig ang paligid. Unti-unting umangat ang malalaking ugat ng puno mula sa lupa.
Napaatras ang mga tauhan. May ilan pang nadapa sa takot. Nanlaki ang mata ni Bruno. Ano ito? Nanginginig nitong sabi. Ngunit hindi tumigil ang mga ugat. Parang buhay ang mga ito. At tila pinoprotektahan si Mang Kanor. Tahimik siyang nakatayo sa gitna. Hindi galit, hindi marahas. Ngunit may kakaibang awtoridad. Parang kinikilala siya ng buong paligid. Napaatras si Don Augusto. Hindi makapaniwala. Hindi maaari. Mahina nitong sambit. Hindi dapat ikaw. Huminga ng malalim si Mang Kanor. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Hindi siya nahiya. Hindi siya yumuko. Buong buhay ninyo akong minamaliit, mahinahon niyang sabi. Pinagtawanan. Tinawag na walang halaga. Saglit siyang tumingin sa malawak na kagubatan. Pero ang lupa, tahimik siyang yumuko ng bahagya. Hindi tumitingin sa yaman. Tumigil ang paligid, maging ang hangin ay tila nakikinig. Hindi tumitingin sa kapangyarihan. Tinitingnan nito kung sino ang handang maglingkod. Nanlamig ang mukha ni Don Augusto. Unti-unti itong umatras, ngunit bigla itong sumigaw. Hindi pa tapos ito. Mabilis itong tumalikod, kasama si Bruno at ang mga tauhan nito. Nagmamadaling tumakas palabas ng kagubatan. Unti-unting humupa ang hangin. Bumalik sa katahimikan ang paligid. Dahan-dahang bumalik sa lupa ang mga ugat ng puno. Tahimik si Mang Kanor. Parang biglang bumigat ang kanyang katawan. Unti-unti siyang napaluhod, pagod, nalilito. Ngunit may kakaibang gaan din sa kanyang dibdib. Lumapit si Aling Rosa. Bahagyang ngumiti. Ngayon, sabi nito, alam na ng lupa kung sino ang tunay na tagapagbantay. Napatingin si Mang Kanor sa malaking puno. Tahimik. Ngunit parang may kakaibang kapayapaan. Ngunit hindi pa siya makapagdiwang. Naalala niya si Tandang Elias. Nasa kanila pa si Elias, mahina niyang sabi. Tumango si Aling Rosa. Oo, biglang naging seryoso ang mukha nito. At hindi pa tapos si Don Augusto. Tahimik si Mang Kanor. Napatingin siya sa direksyon ng baryo. Alam niyang magbabalik ang lalaki, mas handa, mas mapanganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Mang Kanor. Hindi ang tahimik na magsasakang yumuyuko sa pangungutya. Unti-unti siyang tumayo. Tahimik, ngunit matatag. At kung kailangan kong lumaban, mahinang sabi niya. Tumingin siya sa malawak na lupain ng baryo ng Bonga. Lalaban ako. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na lamang siya simpleng mahirap na magsasaka. Siya na ngayon ang tagapagbantay ng lupang matagal nang naghihintay sa kanya. Wakas.